Ibahin mo ang networking sa pagiging life coach. Kasi madaming networker, pansin ito, masasaktan ka, madaming networker, walang resulta. May nakilala na? Yes. Madaming lumalapit sa inyo na, ang galing ko na sa networker, ako'y power leader. Ang dami kong alam, kaso nga lang, puro tungkol sa life coach. Hindi naman po tayo life coach, tama po ba? Yes. Ano tayo? Networker. Networker. So, ibig sabihin, kung networking ang negosyo mo, wag mo lang saksakan ng ano nung tungkol sa buhay. Isip mo, bakit? Lalo ka bumabagal. Ang isang sasakyan, ang upuan ay 5 lang. Pag naglagay ka ng 8, ang sikip, ang bagal. Tama mo ba? Ang sasakyan ng networking, 3 lang upuan. Unang upuan, ang nakaupo dyan. At dapat palagi mong papupuin ang tinatawag na bob. 80% ng negosyo mo ay nasa bob mo. 80% ng paglago ng negosyo mo kung paano ka mag-present. 80% ng pagyaman mo, kailangan magaling kang mag-bob. Tapos si Carlo, ang galing mag-bob. Malakpakan mo naman yan. Huwag ka pasa ng pasa kay Carlo. May invite ako, Carlo. Invite ka mag-bob. Sabi ka magaling eh. Wag! Tandaan niyo, dapat lahat kayo magaling kayo mag-bob. Bibi, hindi ako talented. Bibi, hindi ko kaya ginagawa ni Carlo. Bibi, mahihayin ako. Hindi kapatid. Dati mahihayin ako, hindi ko kaya gawin yan, pero wala akong choice. Tama? Yes! Yes! Dati hindi ko kaya gawin yan, pero gusto ko. Kasi makati ginagawa ko. Tama? Yes! Pag gusto, may Paraan! ayaw lagi may Dahilan! Hashtag Team Bibi. Yes! Boom! Bakit? 80% yan. Pangalawa, ang pauupuin mo sa sasakyan mo, 3 lang upuan mo, kailangan nagtitrain ka. Kapatid, ang networking is about building people, not building yourself. Yes. The more you build people, the more you build yourself. Yes. Ginagawa ko ngayon. Am I building you? Yes. Tuturuan ba kita? Yes. Sinasabihan ba kita ng sikreto? Yes. Because ang ginagawa ko, ako ay nag-building. Ang networking, tinanggalan mo ng training, kapatid. Pustahan tayo, babagal ka. Tama. Huwag kang maging networker ng pugod direct referral. Wala na tumatagal na tao sa'yo. Alam mo bakit? Nakalimutan mo yung huling part ng networking. Keeping. Kailangan marunong kang makisama sa tao mo. Hindi yung pag-paying ngayon, inabukasan niyaya ka. Apply Carlo, present naman tayo sa marquee. Sabi mo, wag ngayon, tag-ulan. Kakasali lang yan, dininay mo kagad ang first invite niya. Sa tingin mo, masasaktan? Yes. Kinabukasan, apply Carlo, meron akong bomb dito sa marquee, punta ka, wag ngayon, tag-init. Kailangan matuto ka mag-share. Ano ibig sabihin ng keeping? The first day na sumali siya, hindi ibig sabihin nun, last day niya na magkikita. Ibig sabihin, simula pa lang ang negosyo ng pagsasama niya. Yes. Keeping, kumita ka ng 100,000 sa isang buwan, ba't hindi mo ibigay 20% sa grupo mo? Yes. Kumita ka ng 1,000 sa isang buwan, ba't hindi mo ibigay 200 sa grupo mo? Mag-McDonald's kayo, share kayo sa big prize. Ba't hindi mo ibigay 20% sa grupo mo na tsumeki ka na mag-share kayo sa spaghetti? Diba, nag-iisang peraso, ang nga. But it is about keeping. Kailangan 20% ng kinikita mo, tinatabi mo na yan para sa grupo mo. Tama? Kasi tanda mo, hindi ka tsumeki dahil sa effort mo. Tsumeki ka dahil sa effort ng grupo mo. So dapat i-share mo. Tama? Yes. Boom, train, keep. Repeat. Boom, train, keep. Repeat. Guys, umiwas na kayo sa pagiging dahil hindi po kayo si Chingitan. Tama. Hindi po kayo si John Calub. Iwan nyo na sa kanila yon. Doon na sila kumikita eh. Tayo kumikita tayo sa networking. So dapat mag-focus ka, ano ba ang alam ko sa paggagawa ng boom? Anong alam ko para mag-train? Anong alam ko para mag-keep? Ito man pinag-aaralan mo, dapat ito ang subject mo. Tama ba? Yes. Kaya nga po, ang first dynamic
principle na about networking. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pangalan ay How to Present Effectively by Pili Duarte. Tingnan natin sa basic, kapatid. Kailangan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan. Basic muna. Sabay-sabay lang yun. Kailangan meron kang materials. Una, kailangan may laptop ka. Bakit? Kung wala kang laptop, paano ka makapag-present? Tama? Kaya kanina, ginagawa ko ni Carlo, hindi ako makatayo kasi wala ako nakauna laptop. Kasi pag pumukwento yun, sa tingin mo, makikita ba ng tao sa mata nila yung kinikwento ko? Tandaan nyo, ang mga negosyante nga, lahat ng businessman, gumagastos ng milyon-milyon para lang sa advertisement, para lang makita ng tao nila. Lahat ng tao na may Jollibee sa San Fernando, Pampanga, milyon ang binabayaran para sa visual. Para lang kumita sila. Milyon-milyon binabayaran sa poster. Milyon-milyon binabayaran sa TV. Ikaw, laptop lang, ayaw mo mag-ipunan para yumaman. Ako ba? Kung wala ka naman laptop, kapatid, ba't di ka mag-flip chart? Pag gusto may? Pag ayaw lagi may? Ang bigat ng flip chart, apply. Ang hassle na apply, no? Ang mahal na apply, 300. Imagine nito. Sino nito sa umaga naliligo? Taas naman. Ano mo na sinusot mo pag nakaligo ka? Sa lawal, tama ba? Imagine mo, pag naligo mo, nagpantalong ka agad, nag-t-shirt ka, lumabas ka ng bahay, kumaalog-alog yung alaga mo. Di ba aligaga ang pakiramdam? Yes! Ganun din dapat ang pakiramdam mo kapag wala kang dalang laptop o flip chart, aligaga. Bakit? Kapatid, walang sasali sa'yo kung wala kang materials. Tama! Huwag mo sabihin, nagkakabing power bomb ka na, ang dami ko kinausap, anong gagawin presentation? Bibig lang. Sinayang mo yung tao. Kaya ako, pag mayroon akong kasama, pag sinabi sa akin may bomb ako, anong ginamit ko? Ano gamit mo presentation? Importante sa akin may visual. Kasi kung ibobom mo siya na walang visual, huwag mo na siyang ibom, baka masayang lang yung tao. Nadinig ko na yan. Na-flyer na nga ako. Kapatid, kung wala ka nitong dalawa, huwag mo na siya ibom. Hindi ba tawag doon, pinilita mo lang. Pangatlo, kailangan may application form ka. Kasi kung wala kang application form, kapatid, huwag ka na mag-bomb. Lahat ng leaders ko, I make sure, basta leader, may application form. Kanina kami ni Abel. Ito, testimony na to. Magkasama kami sa kotse for the last hours, kanina pang umaga. Nakwento niya sa akin, Bo, nag-bomb na ako habang nagkita sa'yo. Ano una kong tinanong sa'yo? Ano gamit mo? Very important sa akin kung yung gamit mo eh. Pangalawa, sabi niya may leader siya doon sa Tarlac. Sabi ko, meron ba siyang application form? Kung magbubong ka, dapat lagi kang meron. Kasi kung wala kang application form, kapatid, huwag ka na magbong. Sasayangin mo lang ang tao. Tama. Tama? Apat, ito na naman ha, baka madami tamaan. Dapat may sample kit ka. Hindi sila bibili sa'yo hanggat hindi nila nakikita yung binibenta mo. Tama? Yes! Kasi pag nag-bomb ka, nakita nila yung dealer kit sa harapan mo at sa harapan nila, mas malaki ang probability mo na binigay ang package at pwede na nang iuwi yun. Tama ba? Yes. Yung code naman pwede to follow eh. Yung code naman pwede to follow. Katulad ako, usually ang style ko pag sa opisina, pag nag-bomb ako, vending kit yun, iiwan ko na yung vending kit dito. Text lang ako bukas ng ilang code. Siyempre yung taong napresenta ko, naku, akin yung isa, akin yung isa, akin yung isa. Kinabukasan mag-deposit, kinabukasan ka mag-i-code pagbayad na. Pagbukas mo na sa sakyan ko, lahat siya makikita mo. Kasi bro, kung wala kang sample kit, huwag ka na mag-bomb. Baka sabi mo, hindi naman, no, makakapagpapayin kaya ako. Pag no sample kit. Hindi ko naman sinabi hindi ka makapagpapayin eh. Ang sinasabi ko lang, mas konti ang pagkakataon mo makapagpapayin. Ang sinasabi ko lang, pag may sample kit ka, mas malaki ang pagkakataon mong may payin ka. Leader niya, no, leader namin ni Abel kanina, kinausap ko, may application form, oo. Anong ginagawa ko siya? May clip kit, oo. Tinanong ko, may dealer kit, wala. Iniwanan ko ng dealer kit. Kasi kailangan yan eh. Para ka sundalo na walang baril, o may baril ka na walang mga bala. May baril ako. Kapit lang tumpok ko ng bala.
Paano wala? Tama. Tama. Kailangan kumpleto ka. Sabi mo sa kanila mo, kumpleto ka. Kumpleto ka. Oh, next, kailangan may sample income ka. Kailangan meron ka sample income. Hindi sample income ko. Dala-dala ko. Kahit saan ako magpunta. Oh, cheque. Kada linggo, pinipin ko pa yan. Oh. Isang linggo, cheque ko po. 36,000 isang linggo, pwede. Power. Isang linggo na to, ah. Plus 9,000, pwede. Ay, grabe. O, 50,000 na yun. Plus 3,500, pwede. Yes. 3,500 plus 2,000, 55. Plus 1,000, 57,000 isang linggo, pwede. Grabe. O mga isang linggo pa na naman. 850 plus 9,000 plus 28,000 plus 23,000 plus 8,500 plus 970, 60,000 isang linggo, pwede. Yes. 2,000 isang linggo, pwede. Yes. May isang 70,000, pwede. Grabe. Ito palang kapatid, 300,000. Hawak na sa kamay. Di ba mas masarap mag-present pagkita ng tao yung sinasabi mong resulta? Tama. Yayaman ka, wala ka nang pakita sa tao. Kaya kung wala kang sample income check, kapatid, huwag ka na rin mag-move. Eh, after wala pa akong check eh. Paano papakita ko? Paano siya mababalik sa check ko? 400 lang. Bro, 850 ko naman check eh. Ine-encash namin eh. 850, ine-encash ko. Hindi naman nakakabaliw ang 900,000 o 100,000. Nakakabaliw, libo-libo akong nakikita. Yes. Ang nakakabaliw, 2 linggo, bawi mo na kulang. Ang nakakabaliw, napapakita mo kumikita kayo. Apply, kailangan natin malaki. Hindi. Basta kumikita ka. Kahit nakikita mo 500 pesos sa loob ng 3 buwan eh. Ang importante kumita ka, tama ba? Apply, paano sila magkakagusto? Simple lang, kunin mo yung check nila. Xerox mo. Kunin mo yung check nila, apply card, Xerox mo. Kunin mo natin yung check na apply sa inyo, i-Xerox ninyo. Kunin mo yung check ko, Xerox mo. Kung wala ka pa para sa'yo, pakita mo yung mga kasamahan mo. Kasi kami, kung anong resulta namin, yun din ang pwede magpakita. Tama ba? Tama. Kapatid, napaka-importante nito. Huwag mong tipirin ang iyong adobo. Mahirap kumain ng adobo ng pugusuka, walang toyo, ay ang pangit. Okay yan. Ulam din naman. Bro, mas masarap pag kompleto. Tama ba? Tama. Yes. Huli at sa lahat, pinaka-importante, ballpen. Yeah. Kapatid, huwag mo naman experience o i-expect din yung invite mo pa ang may dalang ballpen para pilapan yung application form natin. Ang tigas mo nun. Ito pa, tutulong sa inyo. Hindi ako pwede lumabas ng bakit naman ang ballpen. Parang sinabi ko sa sarili ko, wala akong pain ngayong araw na to. Nga pala, everyday may pain ako. Power. Hindi po ako bumababa ng 30 isang araw. Ang average ng grupo natin 100 a day. Kasi ang target ko 1,000 a day. Okay lang ba yun? Yes. Kailangan may ballpen na. Ito ang nagpatunay na merong nagtiwala sa'yo pag sinulat mo yung pangalan nila sa papel na application form. Ito nagsasabi kung yung itong lahat na gamit mo ng tama kasi ginamit ang ballpen sa application form. Ito magsasabi kung may bago kang leader pag ginamit itong ballpen. Ito ang magtatapos ng lahat. Tama po ba? Tama. Hindi kailangan maganda, kailangan ng meron. Nakuha? Nakuha. Alam mo, ito pa ginagawa namin sa Cavite. Pag may bomb ako ng ganito, sa Quezon City, pag nag-bomb ako, automatic, lahat ng application form, hawak na ng mga tao ng invite. For example, nag-invite si Nams. In-invite niya yung 3. Yung invite niya, pag upo sa mga upuan niya, nakasulat na yung pangalan nila sa application form. Pagtapos ko magsalita, ang gagawin na lang ni Nams, ma'am, pirma na lang po kayo, sir, ito na lang po yung form ninyo. Alam mo lang, everyday, ang pay namin doon, 20 to 30 pay-ins a day. Kasi, naka-fill up na yun eh. Kasi, pipirmahan na lang nila. Huwag mong i-upload yung application form. Kasi, hindi nila ikaw na lang mag-isip ka. Pag ikaw napunta ng application form, sinusulatan mo ba? Pero pag inabot sa'yo, ang sulat pangalan mo, pipirma mo na lang. Mas malaki ang probability na yung taong invite mo kasali na. Tama ba? Yes. Kapatid, gawin yun. Ang sarap mag-closing ng ganun.
wala akong bomb na bumababa ng 20-25 PAs sa isang upuan. Kasi pag tayo lahat ng invite, lahat naman ng sponsor, pag-upo pa lang dyan, hawak na yung ball pen tsaka application form, magkasama na yun, pirma-pirma na yun. Kung ilan ang invite niya, gano'ng kadami ball pen namin. Kung ilan ang invite niya, gano'ng kadami application form. Ako ha? Huwag niyo sayangin yung laway ng speaker sa harapan. Hindi mo pagtapos yung speaker, pag kayo ng invite mo, ikaw pa na unang palabas, halika na, umalis tayo, init eh. Halika na, hindi na tayo, uwi na ako eh. Okay ka no? Sinayang nila yung speaker, tama mo ah? Yes. Kapatid, ito pa masakit, tinanong mo pa yung invite mo, maganda ba? Maganda ba? Anong ginagawa? Maganda no? Once natapos yung presentation, automatic done deal. Ma'am, kailan natin sisimula? Pag pinirman, anong date? Okay, April 7. Okay, ma'am, anong oras po yan? 12 o'clock. Okay, ma'am, ha? Attach ko na sa yung keep ninyo. Sa April 7, magkita tayo 12 o'clock dito na sa office. Tapos ang usapan. Ang tubo na madaming butas, pagdating sa dulo, wala na. Pero ang tubo dire-diretso, pagdating hanggang dulo, malakas. Huwag ka nang gumawa ng butas para umalis yung opportunity. Kailangan mula dito, dire-diretso natin lahat ng invite, kailangan sign up, pay it. Nagawa. Kailangan mo ng matitinding gamit. Sabi mo sa katabi mo, gamit. Gamit! Next, things to remember guys ha, always have a short and simple, maikli lang, simple lang. Pag nahihirapan ka mag-networking, pumikit ka lang, imagine mo lang ako, short and simple. Nagawa. Yes. Be short and hindi ka teacher. Lalo na hindi ka pare. Pangalawa, hindi ka pastor. Pangatlo, hindi ka life coach. Pangapat, hindi ka nila magulang o gusto pagalitan. Panglima, hindi ito maalala mo kaya para kwento mong buhay mo. Yung mga member ako, pag tayo dito, alam ba? Dati. Nagingkap kami. Yumaman lang kami. Kapatid, hindi ito labi ni yours. Hindi na maalala mo kaya. Networking mo. Ako ah. Make it short and kapatid, sasabi ko kasi dapat ito lang bomb ninyo eh. 40 minutes lang. Kasi kung lalagpas ka dyan, huwag ka na mag-bomb. Sasayangin mo yung tao eh. Alam mo sayang dito, hindi oras eh, yung tao nakaupo. Ang tagal ko nakikinig lang, wala mo maintindihan, haba-haba. Ang tao kasi, pag lumagpas ng 40 minutes, hindi na ikaw iniisip niya, asawa na niya ron. After 15 minutes, hindi na ikaw hindi na full attention na iniisip niya kung nilulutuin niya bukas. Nakatingin na sa'yo na, pero yung utak niya, nandito na kay Sir Chief. Subukan mo ate, ikaw mismo, 40 minutes, bigay mo attention sa isang tao, hindi. Sa simbahan nga lang, kalahating oras pag upo mo doon, talagang hindi ba, hindi ko pa, after 30 minutes, naglalabas mo yung cellphone mo. Hindi ka ba natuwa, magpo-post ka pa. I-IG mo pa yun. Bro, attention span. 40 minutes lang. Kaya kung mayroon kayong member, leader, isasalita sa harapan, lumalagpas na si Carlo, paputol mo na. Bakit? Huwag nyo na sunugin yung tao. Kasi imbis na sumali, imbis masarap ang adobo, sunog yung adobo. Nakuha? Time matters. Para pagkain yan. Mayroon ng certain na oras ang pagsasamag. May certain na oras ang pagsisinaing. Huwag mong i-overcook. Kasi pangit ang kainin. Things to remember, start with a short prayer. Napakaganda niyan. Why? Because you take the Lord to be the lead of that presentation. Next, always smile. Ito naman kahit mainit yung ito, naka-smile ako kanina. Kasi ang tao naka-smile, ang sarap tingnan, tama ba? Yes. Imagine mo nagpe-present ka dito, ang nakikinig mo nagpe-present ka si Bangon. Alam mo ba? Dito masawaan ko naman. Sabi kami dito ba? Yaman talaga na. Mas ka tayo sa tao naka-smile, tama ba? Sa'yo na sarap mo, smile ka naman. Eye contact. Pag sinino, pag ako nagbo-bomb, lahat ako nakatingin sa mata. Hindi ako tumitingin sa malayo. May mga tao kasi takot sa tao, tumitingin sa malayo na lang. Pupunta sa function room, dalawa lang i-invite nakatingin sa malayo. Alam mo ba, nakatsuwan mo na. Dalawa lang i-invite mo. Tingnan mo i-invite mo. Huwag sila. Pag tingnan ng ibang tao doon, dapat nakatingin doon. You need to have your eye contact because respeto mo to and make it light.
Give jokes. Hindi po ito eskwelahan. Hindi po ito simbahan. Kailangan mag-joke naman kayo. Bahit ang taong nag-joke, mas lalong pinakikita. Tama po ba? Yes. Huli sa lahat, ito, maraming tatamaan. Avoid monotone. Nakatinig na kayo speaker na monotone? Yes. Nakakantok. Antok. Yung pagsali niya, ito na yung tono niya, sa one go. Kaya mga kami. Ang puna dito, 390, next 7, next turn. Pagkatapos po niya, may discount sa load, may video design ng 200, may 500 po kayo, parang play. Huwag kang pantay, kasi tutulugan ka ng tao, tama ba? Tama. Kaya nga kami sumisig, di ba? Yes! Kasi nga, panggising din lang. Kasi kung monotone ka kapatid, ano ka, AM? Iwasan nyo maging monotone. Laruin nyo yung boses ninyo. Minsan mahina, minsan Malakas. minsan malumanay, minsan taas. Kasi ang taong nagpe-present na nilalago ang boses, siya na makikita ko, nilalago mo ng boses mo. Kailangan nyo kapatid. Kailangan ang boses ay pinaglalaroan, hindi isang diretsyo lang. Tama ba? Yes. Isa pa, tatagdag ko na lang ha. Pag presenter ka, huwag na huwag kang mag-i-stay sa isang lugar. Mas magandang gumagalaw ka. Kasi ang mata ng tao, 15 minutes sa ganyan, gusto na luminis yan eh. Baka habang nagpe-present ka, nakatalikod niya. Baka hindi niya, may ganyan kami sa... Kailangan ikaw di malikot. Kaya pag di ba sa Bomb Saturday opisina, mula harap hanggang likod dumaabot ako. Mula harap hanggang dulo ng gilid dumaabot ako. Why? Pag pumunta ako doon, lahat ng tingin doon. Pag pumunta ako doon sa likod, lahat sa harap tingin sa likod. Di ba? So you have to use your body, you have to use your mouth. Huwag kang boring. Please remember, connection to the audience by using the T-secret. Isa sa pinakamagandang presenter o pinakamagandang ideas maging presenter, dapat may connection kayo sa kausap mo. Tama po ba? Nakakita na ba kayo ng presenter na tuwing tatay sa harapan, iba-iba ang style? Yes. May nakita ba kayo presenter, tuwing tatay sa harapan, isa lang ang style? Yung di mo pag isa ang kausap, isa lang ang style. Pag isa mo yung kausap, isa lang ang style. Hindi po isa lang kausap mo, kung malakpakan magamit-gamit, hindi mo sila kausap na gamit-gamit na. Kailangan may T-secret. Ano yung T-secret? Number 1, the top mode. Tapikin mo na may katabi mo. Pwede mo tapikin mo sa kanya kapatid? Payaman ka na. The top mode kasi para makakonect ka sa tao, kailangan yung katabi nila dapat komportable sila. Imagine mo pumunta ka sa isang lugar, umupo ka, hindi mo kalala ka magkano mo. Hindi mo gusto aligaga ka na? Gusto mo nang umalis? Pero pag kasama mo katabi mo yung jowa mo, kahit mag-alala magkatabi, okay lang. Tama mo ba? Yes. Para ma-break mo yung uncomfortability, kailangan merong tap, boom! Kaya pag simula mo nga ng boom, patapikin mo na eh. Pwede bang hawakan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, payaman ka na. Nahiya pa yun. Payaman ka na. Sa kabila naman, pagtapos ng presentation mo, naghihimasan rin. Alam mo, kapatid, payaman ka na. Kasi kailangan, mabiyak mo muna yun. Tama? Pangalawa, itanong mo nga sa katabi mo, gutom ka na ba? May connection? Yes. May connection? Yes. Pag nagkaroon ng connection, mas madali ka na makipag. Huwag kang tatapak dito, Carlo. Pag tapak mo dito, dadagdag ka ng hamit. Wala tatanggapin eh. Yung bala mo, tumatagos lang, wala na. Pero pag ako pinatayo mo nito, lahat ng bala ko, mula 1 to 100 bullet, lahat yung pasok lahat. Bakit? I make sure may top mode tsaka tanong mode. Napansin ninyo, iba-iba ako mag-present. Sino kapansin nito, iba-iba ako mag-present? Si Erika, si Abel, Carlo, si Naps, okay, yung mga leader na nangyari. Alam niyo bakit? Meralco, nakita na Meralco? Nakita na Meralco? Yes. Pose na Meralco. Nakita mo naman connect ang pose ng Meralco sa pose ng PLDT. Ang kinukunik sa Meralco, kapwa niya. Ang kinukunik sa PLDT, kapwa niya. Kaya pag tayo ko pa lang dito, sinecheck ko na agad kung anong klaseng tao na tayo sa harapan ko.
Anong klaseng tao nakaupo? Majority ba mayaman? Majority ba yung tama lang? Majority ba kabataan? Majority ba mga medyo maedad? Majority ba ang mga seryoso? Majority ba mga may kuwela? Kasi yung majority dapat kukunin mo yun. Pag kasi ang tumayo ka dito at kung matanda yan, kapatid, ingatan mo yung lumalabas sa bibig mo, Mario. Isa kasi tinatamaan yung iba. Kahit pumipreno kanina dito, di ba? Titita. Pero lagay mo ko sa Sabado group, iba yun. Di ba, meron pa akong itlog, di ba? Hawakan mo ng carrot, di ba? Dapat, alam mo kailang ipapasok. Kung kausap mo mayaman, kapatid, huwag mo naman sasabihin na, sir, alam mo ito, ko, mas mahal pa ito kaysa sa'yo. Baka batuhin ka, no, di ba? Baka pag sabihin ko ka ng payaman-payaman, milyonaryo ka harap mo, baka batuhin ka, tama ko ba? Kailangan pagtayo mo sa harapan, o may kausap ka harapan, checkin mo muna kung anong klaseng style. Usually, para malaman mo kung anong style, mararamdaman mo yan. Kung ano siya, dapat ganun ka din. Kung mataintim siya tao, dapat mataintim ka din. Kung kwela siya, dapat mas kwela ka. Tama ko ba? Okay, next. Tatapos tayo. Lalong-lalo na kung hindi nakikinig at negative yung kausap mo sa function group. Pag may makulit, madalas, Carlo, pag nagsasalita ka sa harapan, mayroon 3, may 5, may makulit. Kapag pag may epal sa likod, ang gawin mo, Carlo, huwag ka magpa-distract doon. Ang gawin mo lang, bring them back to the event. Ibig sabihin, pwede ko bang tawagin yung pinakagwapo na kaupo dyan at alam kong mukhang payaman, pwede bang tumayo? Palapakan naman natin. Ano po pangalan nila? Nakabalik? Nakuha mo? Basta may makulit, magtanong ka. Basta may makulit, mag-tap ka. Dalawang T na kailangan mong gamitin kapag mayroong mga negative. Next, things to avoid. Avoid looking far. Huwag ka tumig sa malayo, may kausap ka. Pangalawa, monotone, bawal. Pangatlo, huwag simangot and long wide discussion, short and simple. Next, kailangan avoid discussing other. Umupo sa dyan, taga-JC Premier. Ang pinag-usapan nyo lang pag JC Premier. Umupo dyan dating B-Mobile. Ang pinag-usapan lahat B-Mobile. Kapag may ibang company na pinag-uusapan, putulin mo na. Ah, talaga? Alam mo sa OneGo, ganito nga kami dito. Alam mo bakit? Gabi nga na, JC Premier, daming kotse nilabas. Ah, talaga? Alam mo nga sa OneGo, dito namin naka-Lamborghini. Nako ah? Yes. Kung may ibang company na pinag-uusapan sa upuan, tapusin mo na. Huwag mo tapusin dahil sinisira mo sila. Hindi. Huwag ka na magbigay ng comment. Kasi naniniwala ako lahat naman ng company maganda eh. Huwag lang tayo maninira. Tama? Ang punong mabunga yung sinisiraan. Tama ba? Kaya din naman dami naninira sa atin para pakalunan sila. May bago ng hashtag eh. Haters are lovers. Okay. Next. Avoid too much life coach. Alam mo, sa buhay, iwasan niya. Alam mo, ang buhay, iwasan niya. Meron, pero konti lang. Next, avoid bomb without. Kapatid, ngayong araw to, wala akong masyadong nakita dapat sa aviation ko. Parang sinabi niya sa amin, sige, gisahin nyo, Carlo. Sige, lutuin mo, piwi. Sige, timplahan mo, piwi. Tapos pagtapos ng pagkain, sayang na. Pagtapos ng speaker, automatic hawak mo ng application form. Respeto mo yun sa nag-bomb. Respeto mo sa nag-invite. Respeto mo sa in-invite mo. Diba? Hindi nila hilingi sa application form eh. Ikaw mismo bibigay ito, nakasuot sa pangalan, nakapirma. Kaya pagpasok ko na ng office, saan yung application form? Bakit? Tato invite ko eh. Pag upo ko lang dyan, nakasulat yung application form, nandun yung pangalan mo. Doon ka na sa labas, yos ka na lang. Pagtapos ng bomb ni Nams, bibigay application form, pirma na lang. Nakuha. Next. Avoid one-way communication. Avoid magtanong, anong tingin mo? May gumagawa niyan. Tayo na baguhan. Pag may invite, tatanungin niya sa invite na, anong tingin mo? Maganda ba? Nasa Mercury Drug na, anong tingin mo? Huwag mong tatanungin sa tao kung anong tingin niya. Kasi alam mo, sa tingin mo, maganda yung ginagawa natin. Tama ba? Ang itanong mo, mas maganda, ano sa tingin mo ang gagawin natin sa negosyo na to? Alam mo, tanong mo, sa lahat na nakita mo, ano ang pinakamaganda? Alam mo kung tanong mo, kailan natin gagawin yung negosyo, pagtulungan natin? Alam mo kung tanong mo, sinong sisimulan natin? Kanino natin sisimulan yung business natin? Alam mo kung tanong mo, sino ang i-invite mo kagad?
Alam mo yung tanong mo, pwede na ba kita i-encode mamaya? Yes. Alam mo yung tanong mo, ilan ang account na gusto mo? Huwag ka na magdagdag ng buta sa tubo. Kasi inuubos mo lang yung tubig. Kailangan yung tubo mo, dire-diretso hanggang dulo. Kasi yung tao na yun, may dahilan ba't mo siya in-invite. Dapat kasama mo yun sa pagyaman mo sa grupo mo. Tama ba? Yes. Yes. Three basic part ng bomb. Matatapos tayo ha. Intro. Huwag yung baliktagin ha. Intro, business plan, closing. Intro mo sarili mo. Sino ka ba? Sino may Carlo? Ano ba background mo? Huwag kang tumayo dito, intro may company lang. Kailangan makilala kita. Sino ka? Sino ba si Nams? Sa school galing. Anong trabaho mo? Baka naman mayaman ng pamilya niyan. Ano yung trabaho mo? Pakilala ka muna bilang speaker. Pakilala mo yung negosyo. Pakita mo paano sila kumita. Pakita mo kung ano nangyari sa iyo at sa ibang kasamaan mo. Tapos na. Ako ha, huwag ka nang ilagay mo sa pagkain eh. Nagmumukhang kaning baboy eh. Ang adobo, suka, toyo, paminta, tapos. Di ba pangit yung may repolyo, may sibuyas, di ba, may itis, di ba, may naga, di ba? Ang pangit kainin. Tatlo lang po, intro, business plan at closing. Okay. Huwag tandaan yan ha. How to become a great presenter? Number 1, you have to be Confident! Number 2, you have to be Confident! Number 3, all you have to do is Confident! Sino lang kapatid? You just have to be confident. Yeah, our. You just have to be confident. Kasi pag confident ka, mas madaling magtiwala sa iyo na. Yes. Kasi alam nila, alam din ginagawa. Yes. Yes. Kung hindi mo kailangan maging magaling, kailangan mo lang maging confident. Hindi mo kailangan maging mayabang kasi sabi ni Webby, confident ako. Ang taong confident, ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. So dapat, make sure, alam mo yung ginagawa. Lastly, answer this in your bomb. Pag nagbo-bomb ka, make sure na kung paano ka mag-isip bilang naimbitahan, bilang presenter, ganun mo dapat ina-address ang tanong. Una, ano ang benepisyo ng tao pag sumali sa'yo? Anong makukuha nila pag sumali sila sa grupo mo sa One Bro? Pangalawa, paano ba tumatakbo yung negosyo mo? Kasi baka naman pag dati nung invite mo, binili mo ng bindo paglabas, paano nga pala yun? Kailangan alam niya kung paano tumatakbo. Pangatlo, ano ang nangyari sa iyo sa negosyo? At kung wala pa, ano nangyari sa mga kasamahan mo? Ipakita mo yung mga testimonya ng mga upline. Kung wala ka pa, gamitin mo ang testimonya ng iba. Kasi isa lang yun eh. Isang company, isang grupo. Di isa lang resulta. Tama ba? Yes. Yes. Una, ano benepisyo? Pangalawa, paano tumatakbo? Pangatlo, ano ang nangyari sa'yo? Yun lang. Period, duldok, wala nang dagdag para sandali lang. Tandaan ninyo guys, the richest people in the world look for and build network. Kaya tayo nagpupuyat, kaya tayo nagpapawis, kaya tayo namumuhunan. Kaya kahit pagod ka, nandito ka. Kahit malayo ito, pinupuntahan ko. Kasi ang binibuild ko network. Tama. Kaya kayo, kahit ikaw bukas may pasok, nandito ka. Kasi ang binibuild mo, kahit mauubos na yung memory ng iPad mo at cellphone mo, nagre-record ka. Kasi ang binibuild mo, everyone else look for. Tapos na tayo dyan eh. Gusto mong kumitahan ng trabaho, ano ba available na trabaho? Hindi. Dapat bukas paglabas mo, sino ba ang magiging partner ko sa negosyo ko? Hindi ano bang magandang trabaho nandiyan dyan para maganda ang buhay? Hindi. Ilan yung mga tao na dapat kong kausapin para maging parte ng aking network? Tama po ba? Tandaan nyo pare si Team TV galing sa wala. Tama po ba? Ito, resulta na to. Tandaan nyo dati, pangarap lang yan. Tama po ba? Di ba nangyari na nga eh? Di ba nga dati, akala natin hindi totoo? Nangyari na nga eh. Ang gagawin na lang natin kapatid, gagawin na lang natin totoo sa'yo eh. Ito pinag-uusapan natin sa loob ng kwarto to. Hindi naman ito yung time na kinakausap sila Duncan, parin Duncan, someday yayaman ka. Parin Duncan, someday yayaman ako. Hindi na ganun eh, manang kwento ngayon eh. Mas madali na ngayon eh. Si Duncan, si Berly, kinakausap ko yan, pareho walang kotse, pareho walang pera yan eh.
Pero ngayon kapatid, multi-millionaire, palang po kami dalawa. Bisita ko nga lagi yan dyan eh. Saan si Duncan natutulog? Dito. Ako dito. Sila Berry naglalata. Totoo yun. Pwede kayo magpakwento. Palaging sinasabi sa kanila, kapatid, someday, lahat tayo magiging multi-millionaire. Lahat kayo magkakaroon ng kotse. Lahat kayo walang magiging problema sa pera. Nangyari. Ang point ko lang dito kapatid, gusto ko din mangyari sa'yo. Wag na wag ka lang maiinis, maiinip at maiinggit kapatid dahil mawawala sa'yo yung ganyang klase buhay. Yes. Walang inis, walang inip, walang inggit. Bawal yan. Kapatid, nangyari na sa akin, ang point ko lang, gusto ko yung buhay mo, ganito din. Gusto ko, kung ano nangyari sa akin, ganon din ang mangyari sa'yo. Gusto ko yung grupo mo, ganyan din ka solid. Taon ko nang kasama yan. Oh. Yung dating ang kasama ko sa networking, dati kong upline sa Load Extreme, dating top earner ng first quadrant, sumama pa sa akin. Nagtayo ng networking, sarili na business empire, sinarado para na sumali sa Team TV. Power. Bakit? Kasi alam niya, grupo natin matindi. Bakit? Kasi alam nila, grupo natin, Team TV, matindi. Parte ka ba ng Team TV? Parang pa kami naman. Alam mo, ginangyari ito ha? Sinay ko na kanina. Very important ang dream board. Busy ka bukas, linggo, pero sana may panahon ka para sa buhay mo. Gawa ka ng dream board. Kami ni Abel, meron kami nito. Binubuhay namin ang dream board namin every Monday. May grupo kami ni Abel sa District Cavite. Alam mo ginagawa namin every Monday? Walang bomb, walang training. Dala-dala namin yung mga dream board namin, yung buong grupo. Alam mo pinag-uusapan namin doon, dream board lang. Pagdadalawang buwan na, paulit-ulit lang. Very, very powerful. Walang technical, walang motivational, walang bomb, walang centering, walang training. Basta Monday, alauna, dala namin dream board. Paulit-ulit namin sinasabi ko na gusto namin. Gusto ko ng abendador, gusto ko ng bahay, tapat ng golf course, may swimming pool, gusto ko ng another Murcielago, gusto ko ng magandang katawan, gusto ko ng helicopter, gusto ko masaya pamilya, gusto ko ng 2 million a week, gusto ko ng 1 billion ng asset paper or paper or real estate or money or liquidity. Basta 1 billion siya in total kasi ito yung gusto ko. Ang importante, ano yung gusto ko. Yun yung gagawin natin every Monday sa grupo ninyo. Gawa kayo nito every Monday. Very powerful. Ang tawag namin dyan, Gusto Board Day. Hindi Dream Board Day. Gusto Board Day. Lahat na nakalagay sa board mo, yun lahat yung gusto mo. Hindi gusto ng asawa mo, gusto ng kapitbahay mo, gusto ng syota mo, gusto ng nanay mo. Sa board na yun, lahat ng gusto mo ilalagay doon. Sky is the limit. Pag Monday, pinag-uusapan niyo ng grupo, yun yung Gusto Board Day kasama yung inyong upline. Kaya nga kapatid, we work for our net, that's why we network. I work for my net, that's why I am networking. Tandaan niyo guys ha, bago tayo matapos. Never ever use your brain, use your heart. Sa Tagalog, huwag niyong gamitin ang utak ninyo, gamitin niyo ang puso. Kasi ang utak na magpagod, ang puso hindi. Maraming salamat.